Samantala, umaarangkada ngayong araw ang ikalawang Assets Recovery Meeting ng binuong Technical Working Group ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. At ang update mula doon ihahatid sa atin ni Crystal Ramezares. Yes, Crystal? Crystal. Zay, nagtipon nga muli ang Technical Working Group ng ICI kaninang umaga para sa assets recovery o pagbawi ng mga assets ng mga personalidad na may kaugnayan sa maanomaliang flood control projects. Naganap na ang ikalawang Assets Recovery Meeting ng binuong Technical Working Group ng Independent Commission on Infrastructure o ICI kaninang umaga dito sa kanilang tanggapan sa Taguig City. Kabilang sa mga dumalo ang Anti-Money Laundering Council, Bureau of Customs, Security and Exchange Commission, CICC, BIRDOJ at ang kanilang bagong miyembro na NBI. Ayon kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., nakatakdang i-finalize ngayong araw ang kanilang interagency coordination framework at mga legal procedures kaugnay ng kanilang pagbawi ng mga proyektong may maanumalyang transaksyon. Bahagi rin ng kanilang diskusyon ang isasagawang prosecution sa iba pang sangkot sa irregular at maanumalyang transaksyon ng mga personalidad na ito. Zay, kabilang rin sa mga dumalo sa pagpupulong na ito ay si DPWH Secretary Vince Dizon at iba pang representatives mula sa DTI pati na rin ng DOTR. Dumalo rin ang Civil Aviation Authority para naman makipagpulong patungkol sa i-retrieve na air assets. Yes, Crystal? Crystal, kung susumahin, nasa magkano kaya ang kasulukuyang na-trace ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng mga irregularidad at mga anomalous transactions na ito? Azay, ayon kay ICI Executive Director Hosaka, ang AMLSC ay nakapag-trace na ng halagang 5 billion pesos na may kaugnayan sa irregular transactions nitong mga personalidad. At itong 5 billion pesos na ito ay natagpuan nila sa 2,800 bank accounts. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang investigasyon at asahan pa natin madadagdagan ito. At bilang panghuli naman, Crystal, ano naman ang mga sunod na hakbang ng Technical Working Group ng ICI para ma-retrieve naman ang mga assets na ito at maibalik ang pondo sa taong bayan? Azay, ayon naman sa Civil Aviation Authority ay nakapag-identify na sila ng 13 na aircrafts na pag-aari ng mga kumpanyang involved at humingi na rin ng detalye ang DPWH at AMLC. Ayon naman kay DPWH Secretary Dizon, ang mga assets na ito ay mariretrieve nila, lalo na yung mga nasa ibang bansa dahil kinakailangan pa itong i-deregister. At hindi ito maibebenta, whether land assets o air assets ito, sapagkat ito ay nakaregister pa sa Pilipinas. Kumbaga, kailangan pa itong i-deregister para maibenta sa ibang bansa.